So here we are in our last segment. We're here at verses 11-14. Ako ni siya ang paguluhan o the urgency to love and walk right with God. Kinanglan urgent yun no, ang word nga urgent kanang atog yung paningkamutan, atog yung tinguhaon nga kinahanglan makahimo jud ta to love and walk right with God. Kinahanglan nga higugmao na to itong isig katawo, higugmao na to ang Diyos o mulakaw ta diha uban kaniya. So kung atong basahon ang words of God diha sa verses 11 to 15, ingon diri, nasayod kamo unsa nang taknaa karon, mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabihion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. So gi-explain usab diri nga gingon dito na night is far spent, today is at hand, no? Hapit na matapos ang kagabihion mga igsuon, no? Ingon diri mao na kini na ang panahon kay hapit na matapos ang kagabihion ug duol na ang kabuntagon. What does it mean? Kay nasay kita nga kung unsa ang danger karon nga panahon nga delikado na karong panahon na. And we anticipate the soon return of Jesus. Ato na ginang giisip daan nga hapit na mobalik si Kristo, and we should be all the more energetic, no? Kinahanglan dili na ta magpaluya-luya, kinahanglan nga dasig ta kanunay, no? And committed to a right walk with God instead of a sleep walk with God, no? Nga kinahanglan matata nga naglakaw nga dasig ta nga maglakaw uban sa Dios ug dili kay kanang moral bitaw tag nidaman lang nga anang Christian nga kung asa simba mo tunong na pug simba, kung naapod sa simbahan mag-worship murag galutaw-lutaw ra pud ang iyang hunahuna, no? Excuse me. So dili ta mag-sleepwalk, no? Kinahanglan nga we always be alert, no? At these times nga we should be vigilant, no? Kay karon nga panahon is dangerous na, no? Delikado na. Unsa man jud kay importante ngano kinahanglan man ta nga we should always be awake and not out of sleep, no? Awake out of sleep, no? It is possible to do many Christian things and yet essentially be asleep towards God. Isud kaayo isipon mga igsoon nga mubuhat ta sa mga butang sa atong ministry, sa atong mga bulhaton, then nagpakatulog-tulog lang ta diha sa Ginoo. Giingon diri dunay 5 ni kabutang, giingon diri gaingon nga sometimes people talk in their sleep, no? Kung mainumduman nato nga kung matulog ang tao, more siya usahay magdaman ba, magistorya, magyaw-yaw, no? Sometimes po dunay tao nga makadungog hear things in their sleep, no? Bisag natulog sila, doon na sila madungog. Tama ba na? Then another one is sometimes people walk in their sleep, no? Experience ako na sa una, mulakaw, no? Bisag tulog, no? Wala siya kabantay nga naglakaw siya sa gidaman, nag-sleepwalk. Another one is sometimes people sing in their sleep. Banana nga nagkanta wala natulog. So sometimes people think in their sleep. We call it dreaming. So usahay na aday gahuna-huna, no? Layo kaayong gihuna-huna. So manang gitawag nga nagdamgo. So kani nga mga butang dili unta tayin ani nga mga Kristohanon nga mintras buhi ta kani atong pagkinabuhi diha sa espirituhanon nga mga in spiritual realm, kinahanglan nga awake ta, no? Kay tingay naglakaw ta nga tulog dai ta.
or natulog ta nga nagkanta-kanta ta nagdaig sa Ginoo pero tulog day ta. Hallelujah. Because no one can do many religious things and still be asleep toward God. So, gingon diri maigsoon nga daghan ang nagbuhat og mga relihiyosong mga butang pero natulog. Ano kala no? Murag dako kay na siya nga reflection sa atong kinabuhi, no? Tinuod jud no nga dunay mga tao nga taas kay garbo, although nga dasig kay sila sa simbahan pero lahi lang attitude. No, it is important for every Christian to make sure they are truly awake and active in their life before God. Kana mo i-assure nato maigsuon nga mata pa ba ka ko karon? Kanang naa ba ka ako sa presensya sa Ginoo? No? Mo gini ato ang pamalandungan nga we should be active. Kinahanglan nga aktibo jud ta. Usahay dili man gina malikay ano nga naay mga panahon nga luyat ta, pero ato ginang paningkamutan mga igsuon nga di gyud ta muundang sa pag-ampo kay ang pag-ampo ra moy naghatag nato og kanang mag-activate nato no by desiring no dali ra jud kaayo ang presensya sa Ginoo kung doon na lang gyud tay desire sa tong kasing-kasing nga mangita niya. Hallelujah. So, another one, cast off the works of darkness and put on the armor of light. So, that is, no, kinahanglan nga likay ta sa pagbuhat sa mga butang ana sa kangit-ngit. Kinahanglan i-put on the armor of light. Kinabitang hinagiban na kahayag. So, in this illustration is from taking off and putting on clothes. Kinahanglan kung atong kasing-kasing is dili na hinlo kinahanglan ato nang hinluan pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa pangayag pasaylo no kung atong sanina isugaw na kinahanglan ato nang labhan no ato nang hinluan. That is when you get dressed every day no nagilis man kita tag-adlaw, you dress appropriately to who you are and what you plan to do. So sa laing bahin kung kita as Christians no kung tinuod jud ta nga Kristohanon magsuot jud ta sa kanang we should be dressed no nang properly kanang maghimo gyud tag mga maayo nga gawi. Then the works of darkness, these are characterized as revelry and drunkenness. Nagiingon dito kaganina no nga unsa maning mga works of darkness, dili sa pagpatuyang sa pagudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pakig-away ug sa pagkamasinahon. So mao nay gi-aware nato no as Christians no likay ta ang mga butanga kani atong mata dali ra kay ta makasala no kung makakita tag mga maayong butang bagong cellphone no mag-imagine na ta nga mangutang ko kay gusto pug kuha na nga makaangkon ina nga klase nga gadgets or else sa bakaha sa unang panahon no kung na TV ang silingan ang halos talang silingan mag-apil na lang pod og pamalit sa unang panahon. Karon dili naman pud uso kay ang TV kanina lamang yung mga gadgets kung naatay cellphone pwede naman ta maka YouTube. So that is nga bantayan jud nato ni ang lust And this passage has the idea of people who are lost to shame, no? They no longer care what people think and flaunt their sin openly, even proudly. O kanang last, unsa na sa Bisaya ang last, mga kailibgon, no? Pagka masinahon. So we must put on the armor of light. This is related to the Lord Jesus Christ himself. He is the light, no? When we put on Christ atong kasing-kasing, we put on all the armor of God. Sa man to hinagiban, no? Katong sword, katong espada, katong belt, no? Kaning bakos kamatuoran, kinang higta jud nato nag-ayo kana ato ang nakatunan, no? Aron dili kita nga ma-receive. Hallelujah. Isan pa man sa mga salipod sa dughan, isan man sa sapatos, no, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa what is that belt, helmet sa kaluwasan, no, kinahanglan nga maputos jud ta na aron nga makasukol ta sa tung kaaway. So that is
Putting on Christ is a strong and vivid metaphor. It means more than put on the character of the Lord Jesus Christ, signifying rather let Jesus Christ Himself be the armor that you wear. So, dili lang dahil katong mga hinagiban ko ni si Kristo Jud mismo, nasa tong kasing-kasing, kay siya mismo manalipod ka na to. Nalagon ang Diyos. So, this one, the last one, make no provision for the flesh. Ayaw gyud tuguti nga, tagaan imong higayon ang imuhang lawas nun nga kaibog, no? The flesh will be as active as we allow it. Mahimo siyang aktibo or ganado kung itugot na tutong kagalingon. No, nga alami kayo. Alami kay itilaw lagi og beer lagi. Lami ayo kay sa beer. Oy, mga ala bitaw nga mga perceptions ba nga kana kung sa una pala hubog kay ka, then makakita kag beer nga bugna kayo. Alami ayo kay bisag isa lang jud ka baso be. Di ba? So dili gyud nato i-allow ang atong kagalingon nga matintal, no? So, we have a work to do in walking properly. Atong isipon mga igsuon nga doon natay obligasyon din sa Ginoo kinahanglan nga mulakat jud ta niya sa sakto nga dalan. As in the day, it isn't as if Jesus does it for us as we sit back. Instead, He does it through us as we willingly and actively partner with Him. So, makahimo jud pagpamuhat ng Ginoo sa tong kinabuhi. Maigsuon ko, kita mismo, doon natay dako nga pagtugot sa atong kagalingon nga ilet, iput on ato si Christ atong kasing-kasing if we actively partner with Him. So, God used this passage to show Augustine, the great theologian of the early church, that he really could live the Christian life as empowered by the Holy Spirit. He just had to do it, and so do we. So, kung ang inyong nahinumdaman si Saint Augustine, no? Si Augustine, no, usa siya ka theologian, no, kung sa early church pa, nagkinabuhi siya isip nga Kristohanon, no? Kanang maayo iyang paglakat diha sa Ginoo, no, empowered jud siya by the Holy Spirit. So kung nahimo na niya, pwede mo himo usab na nato may igsoon. Dalay ko ng Dios. So mao to, no, ng mga segments by segments video nga ako ang i-represent diri sa Romans chapter 13. Una nga part sa atong outline is a Christian's obligation to government. And another one is the Christian's obligation to his neighbors. So, hinaot unta maigsoon nga ato gayon nasabtan, no? Even me, I learned a lot from this lesson sa atong nga topic karon, og hinaot unta ang Dios, dili gid niya undangan. Dili unta ta niya nga pasagdan, dili unta ta niya kalimtan, no? So, impossible lang pod kung kalimtan ta Dios. Kita pa'y makalimot niya kaysa siya. Hallelujah. Salamat kaayo sa ato ang mga kaigsuonan nga padayon nga nagsuporta, padayon nga naminaw, padayon nga nagreflect, padayon nga nagkinabuhi diha sa Ginoo. Hinaot nga ang Dios magapanalangin sa matag usa, hinaot nga ang Dios nga mag-overflow gid iyang blessings kanatong tanan. Hallelujah. Dalay ka ng Diyos. So, let us not worry. Even me, naapog ko'y mga daghang obligasyon, either in the government, bisan pa sa kong personal, naapog ko'y mga problema. So, dili nato na iwikin ang ato ang ministry tungod lang ana nga mga problems nato, kundi let this problem nga let God, no, maghatag og solution nining tanan. Let God nga mao gayoy mamuhat nining tanan kay dili kita kahimo. Dili kita kahimo, surrender na lang jud ta. So that is, thank you for listening, my dear brothers and sisters, and for the next lesson, until the next lesson, pasensya na gid mo. I'm not so prepared with this, but I just tried my best with the help of the Holy Spirit nga masabtan jud nato, hinaot unta. Dalay ng Diyos. Thank you, my dear brothers and sisters. Labi na sa atong Pastor Sunny Valles, always reminding us, no? And to all our lecturers nga naa kanunay nag-support, naa kanunay nga mutultol jud. Hallelujah. Mo padayon jud, no? Bisan daghan kay mga works, sidelines, side by side, no? So dalay ng Diyos, intact na sa kakabiyon, og daghan salamat. Hallelujah.